Alex Personal Voice. Cheers, dude! Panabay naming hiyaw na magbabarkada bago nilagok ang kanya-kanyang shot. 6 kami sa grupo at ako ang pinuno. Magkakasing edad lang naman kami magkakaibigan at katatapos lang graduate sa kursong HRM. Si Luigi at Adam ay mga pinsan ko sa side ni Mama, habang sina Aljur, Theo at Brix ay mga classmates namin dahil pare-pareho kami ng kursong kinuha. Nasa 5 taon na rin kaming magbabarkada, kaya naman kilalang-kilala na namin ang likaw ng bitukan ng isa't isa. Nandito kami ngayon sa tambayan naming Resto Bar ni Theo para na rin makadiscount ng 50% sa mga inumin at pulutan. Idagdag pang kusang nilalapitan kami ng mga nagsasaksihang chika babes. Hindi na iyon bago sa aming 6 dahil kahit noong minor pa lang kami ay likas na kaming lapitin ng mga chicks sa kahit saan. Kahit nga sa campus namin dati ay nambibinyag kami kung saan-saan. Basta may mapagkukublihan. Maging lames at swivel chair ng professor namin, hindi namin pinalalagpas binyaga ng mga babaeng willing magpabinyag sa grupo namin. So, kumusta? Ang ipapaasawa sa'yo, dude? Maganda naman ba? Tudyo ni Brix na nakangisi sa akin. Alam na kasi nila ang tungkol sa biglaang pagpapakasal ko next month. Matamis ako napangiti sa mga ito na maalala kung gaano kaganda ang mapapangasawa ko. Hindi ko lubos akalaing isa sa sikat na tinaguriang The Fierce Ladies ang maipagkakasundo sa akin. Si Miss Malia Buenavista. Shit, isang buhay na diyosa na milyon-milyong kalalakihan ang nagpapantasya. Paniguradong mamamatay sa inggit ang mga fans niya sa akin na mapapangasawa ko ang pinagpapantasyahan nilang diyosa. Napakaganda. Bulalas ko na ikinatawa at iling ng mga ito. Sinamaan ko sila ng tingin bago inisang lagok ang shot ko. Lahat naman ng babae sa iyo, dude, maganda. As long as nakapalda. Banat ni Aljur kaya nasipa ko ang binti nitong prenteng nakadekwatro. Ulol, baka mamatay ka sa inggit pag nalaman mo kung sino mapapangasawa ko. Pagyayabang ko kaya nabakasan ng interes ang mga itong nagsilapitan pa sa akin. Bakit? Sino bang mapapangasawa mo, dude? Artista ba? Model? Singer? O baka isa sa mga naikama mong waitress sa mga bar na nadadaanan natin? Pangasan ni Luigi kaya nabatukan ko ito dahil nagtawanan pa ang mga kaibigan ko sa huling isinaad nito. Hinugot ko ang phone ko at sinerge ang pangalan ni Lia. Kaagad din namang nag-appear ang account nito pero marami mga fake account na gamit talaga ang pangalan at litrato niya. Tinap ko ang pinakauna na Malia Buenavista Official ang nakalagay dahil yun ang totoong account niya na may 200 million followers lang naman. Kabilang na doon ang ilang actors and models international at national na nahuhumaling sa kanya. Sabay-sabay pang napabuga ang mga ito ng iniinom pagkapakita ko sa larawan ni Lia at napapailing sa akin. Dude, alam ko namang mahirap ang biglaan kang ipakasal sa kung sino-sino na lang dyan. Naintindihan ka namin na natatakasan ka na ng katinuan. Madrama at natatawang saad ni Brix na ikinatawa nilang muli at nag-apiran pa. Pinaningkitan ko ang mga ito kaya napaayos sila ng upo pero nagpipigil pa rin ng tawa. Sige lang, pagtawanan niyo ako. Tingnan ko lang kung hindi kayo mamatay sa inggit kapag nakaharap niyo na siya sa personal. Grabe, nakakatanga nga ang ganda niya. Higit na mas maganda siya sa personal kaysa sa screen, mga pre. Naiyabang nabulalas ko habang inaalala ang napakagandang mukha ni Lia. Muling humagalpak ng tawa ang mga itong ikinapalis ng ngiti ko. Sige lang, dude. Kami nga rin, kinadate na namin ng mga kaibigan niya. Napakaganda talaga nila, lalo na ang baby Kate ko. Pangaasar pa ni Aljur sa akin na sinuportahan ng 4. Napailing na lang ako at nawala ng ganang magkwento dahil pinagtatawanan lang naman nila ako. Sino nga naman ang maniniwalang mapapangasawa ko ang isa sa mga sikat na bilyonaryang heredera ng mga Buenavista? Simple lang ang pamilyang pinanggalingan ko. Angkang naninibihan sa gobyerno. Hindi kami mahirap pero hindi rin masasabing mayaman. Sakto lang.
Laking gulat ko nga na ang minsang nabanggit nila Papa na may babaeng nakatakdang ikasal sa akin ay totoo at hindi lang basta-bastang babae, kundi isang Diyosang heredera. Maya-maya pa ay may nagsilapitang babae sa aming anim at kanya-kanyang nagpakanlong sa amin na pinaunlakan lang naman namin. Ika nga nila palay na ang lumalapit sa manok. Ang hina naman kung hindi mo patutukain. "Hi handsome, wanna have fun with me tonight?" Malanding bulong ng babae na kumandong sa akin. Pinasadahan ko ito ng tingin mula sa kanyang short, curly hair at round earrings na may kakapalan ng makeup. Nakaspaghetti strap ito na itim at black shirt din kaya halos lumuwa na ang singit sa iksi. "Tukain mo na yan. Yan, hindi ka nananaginip ng gising, dude." Pangantsaw pa ni Alger sa akin na ikinapanting ng pangako. Napatitig ako sa mukha ng babae at parang nagbalik sa balintataw ko ang napakagandang mukha ng mapapangasawa ko. Ang maamon niyang mata, matangos na ilong at manipis na mga labi. Ang init, lambot at bango ng pangangatawan nitong hindi na maalis-alis sa sistema ko. Magmula nang maramdaman ko ito last week sa first meet up namin. Shit, Leia honey. Nalamukos ko ang mga labi ng babaeng nakayapos na rin sa bato ko at panakanakang isinasagi sa nakaumbok kong body. Ang pangupo nitong nagpapapintig ng alaga ko. "Yes, go dude! Sulitin mo na ang nalalabing oras ng pagiging binata mo." Panunodyo pa ni Luigi na inangatan ko ng middle finger ko. Napahalakhak naman ang mga ito at nagkanya-kanya ng entertain sa mga chicks na nakakandong din sa kanila. Habang ako'y napapaungol na sa ligayang hatid ng kahalikan ko. Sa uri pa lang ng galawan nito napaghahalataan ng eksperyensado itong babae na lalong nagpapaturn on sa akin. Nasa kalagitnaan kami ng mainit na tagpo nang bigla na lang bumukas ang pinto at para akong nabuhusan ng nagyayalang tubig. Nang pumasok mula doon ang babaeng kani-kanina lang ay iniisip ko. Natulos ako at hindi makagalaw sa posisyon namin ng babaeng katali ko, na ngayon nakatingin na rin sa Diyosang nasa pinto na matiim na nakatitig sa akin. Napailing pa ito at muling lumabas na sinundan ng mga nagbobortahang bodyguards. Taranta kong hinugot ang junior ko at itinapon na lang kung saan na nagamit kong condom sa pagmamadaling makapagbihis at masundan ang honey ko. Shit, bakit kasi bigla na lang sumusulpot? Napakurong timing mo naman, honey. Bulalas ko habang patakbong bumaba ng first floor at basta na lang iniwan ang babaeng kaniig ko sa itaas. Bahala na siya sa sarili niya. Magpakamot na siya sa iba kung nabitin siya dahil ako ay hahabulin ko pang honey kung baka nagselos na. Namali na nga ako noong unang date namin sa biglang pagsulpot ng babaeng hindi ko namukaan at tanda kung saan at kailan ko na ikama. Basta bigla na lang niya akong niyakap sa gilid ng highway pagkakilala sa akin habang hinihintay ang honey ko na kinukuhang sports car sa parking. Pero laking gulat ko nang yakapin ako nito at sinunggaban ng mga labi ko. Nadigas ako nang makita sa peripheral vision ko ang pagdaan ng kotse ng honey ko at tuluyan akong iniwan. Kahit alam na wala akong pera o cellphone na dala noon dahil sa nakitang may kahalikan ako. At ngayon namang muli kaming nagkita ay mas malala ang naabutan dahil kasalukuyan ako nag-akyat ng ibang babae sa langit. Paniguradong minus pogi points na naman ako dito. Hindi na nga niya ako gusto ay mas pinalala ko pa. Leia, sandali! Pigil ko nang sa wakas ay naabutan ko ito sa labas ng bar ni Tayo. Pinagtitingin na nga siya ng mga tao dahil nakakaagaw pansin naman talaga ito kahit saan magpunta. Kaagad naman akong inalalayan na isa sa kanyang sanggabatalyong bodyguards na makalapit sa kanya. Napapakamot ako sa batok at naihang salubungin ang matiim niyang pagtitig na may halong pandidiri habang bahagyang nakangisi sa akin. Nakataas din ang isang kilay nito habang napapahalukip-kip. Dahan-dahan ako lumapit hanggang isang hakbang na lang ang pagitan namin. Gustong-gusto ko na siyang yakapin sa labis na tuwa at kasabikang nandito ulit ito sa harapan ko. Pero nandidiri naman ako sa sarili ko dahil hindi pa ako nakakapagbanlaw mula sa pagbiyahe ko kanina. Bakit nandito ka, honey? Paano mo ako nahanap? Mahinang saad ko dahil nagbubulungan na ang mga tao. Nanlaki naman ang mga mata ng mga kaibigan kong ngayon nakatanga na rin sa amin ni Leia. Dito pa rin sa labas ng resto ni Tayo.
habang napapalibutan kami ng mga bodyguards nito. Pakiramdam ko tuloy ay naging instant celebrity ako ngayon. Naputol ang paglalakbay ng diwa ko nang tumikim ito. I have my own ways and my friends want to meet you. Are you free tonight? Napalapad ang ngiti ko na iniimbitahan ako nito kaya kaagad akong tumango-tango. Good, but first, take a bath first before I'll allow you to get in my car. Mahirap nang madapuan ako ng mikrobyo ng kahiligan mo. Saad nito bago sumakay sa kanyang sports car. Patakbo akong muling pumasok ng resto at sumunod naman ang mga ulol kong kaibigan sa akin, maging dito sa CR ng silid ni Teo. Dude, hindi nga. Hindi ba isa yun sa mga the first ladies? Si Malia, anong ginagawa niya dito? At bakit mo siya kausap? Namamanghang bulalas ni Teo na tinanguan ng apat. Napangisi naman ako sa mga ito habang nagsasabong maigi ng katawan at nakatapat sa shower. Sinusundo ako. Sinabi ko naman sa inyo, ang nag-iisang Malia Buenavista ang mapapangasawa ko next month. Pagyayabang ko na ikinatulala ng mga ito at bakas ang inggit sa kanilang mga mata habang napasandal na sa countertop ng lababo at pinapanood akong maligo. Seryoso ka nga? Hindi makapaniwalang saad ni Aljur na ikinahalak ako. Kayo ayaw niyong maniwala. Di ngayon, napapatanga kayong makitang sinusundo ko ng honey ko. Napatango-tango pa ang mga itong nakatulala pa rin. Bakit kanya sinusundo, dude? Saan ang punta niyo? Seryoso pa ni Briggs na ikinalangon kong muli sa kanila. Meet her friends daw Ewan ko nga kung paano niya ako na-trace. Ang laswa pa ng timing nito dahil nasa kalagitnaan kami ng ulap ng babaeng katali ko kanina. Paniguradong masasabon ako noon mamaya kapag nakapagsulo na kami. Heto nga't pinaligo ako dahil baka daw madapuan siya ng mikrobyo. Pagbibigay alam ko na lalo nilang ikinainggit. Dude, baka pwede mo naman isabit kami. Sige na sabihin mong gusto rin namin silang makilala. Ay, mali pala. Gustong gusto namin silang makilala. Diba? Saad naman ni Teo sa masigla at nakikiusap na tono na sinang-ayunan ng apat. Napailing ako na ikinalukot ng mga mukha nila. Susunod na lang. Hindi pa kami masyadong nakakapagsulo ni honey ko Marami pa namang next time. Saad ko na ikinalabi at tango ng mga ito. Mabilis na ako nagbihis ng bago na all black dahil ito ang pormahan ko at dito ako mas komportable. Halos ipaligo ko rin ang perfume ko at natataranta na inayos ang sarili bago patakbong lumabas ng resto. Nakahinga ako ng maluwag na nandito pa rin ang sports car ni Leia na pinapalibutan ng mga armado niyang naglalakihang taong bodyguards niya. Kaagad namang sumakay ang mga ito sa tatlong itim na BMW sa katabilang din ni Leia. Nang makasakay na ako sa passenger seat, napalunok ako ng mapatitig ditong nakapangalumbaba sa kanyang manibela na halatang nayayamot na. Sorry, natagalan ako honey. Lakas loob kong saad na ikinaayos na nito ng upo at binuhay na ang makina. Napa-seatbelt naman ako. Baka naman kasi naka-one round ka pa habang naliligo. You're such a playboy. Nailang saad nito habang sa unahan nakatutok ang paningin. Napalunok ako at hindi makaapuhap ng tamang isasagot dito. Nahihiya ako sa kanya. Napakababa ko na nga kumpara sa isang katulad niya tapos ganito pa ang mga naaabutan niya sa akin. Lalo tuloy siyang natuturn off sa akin na siyang ikinatudurog ng puso ko. Tahimik kaming binagtas ang kahabaan ng EDSA at muling nagtungo sa pamilyar na exclusive bar dito sa syudad na minsan lang sa tanang buhay ko nakapasok ako. At ngayon muli ako makakapasok sa lugar na ito dahil sa honey ko. Kaagad na rin ako sumunod na bumaba ng kotse nito at halos patakbo akong humabol dito. Kusang nagtatabihan pa ang mga tao sa pagdaan nitong parang isang model na rumarampa. Kinapalan ko na ang mukha ko at humawak sa kamay nitong naghatid ng libo-libong kuryente sa pagkatao ko. Natigilan din naman ito pero kaagad ding nagpatuloy sa pagpasok sa loob. Hawak ang kamay ko. Napapasingha pa ang mga nadadaanan namin at bakas ang inggit sa mga kalalakihang nakatutok ang mga mata sa fiancé kong ubod ng ganda. Lalo't naka-casual sleeveless dress itong nakalitaw ang buong likod at hanggang kalahati ng kanyang mahabang hita ang iksi ng palda. Kahit naka-light makeup lang ito'y napakaganda pa rin niya at mas bumagay nga dito ang hindi makapal na makeup. Muli kaming umakyat sa third floor at sa dating tinuluyan namin dati kami pumasok.
Natulos ako at naniga sa may pinto. Ng pagkabukas ni Leia sa pinto ay bumungad sa akin ang 5 mistulang Diyosa na masayang nagiinuman. Sunod-sunod ako napalunok at parang dinadala nila sa kaulapan. Hinila naman ako ni Leia at tumayo na rin ang mga kaibigan nitong nakakalaglag ng panga sa kagandahan. Nice catch, buddy! Ani ng isang may pinakamalapad na ngiti sa kanilang 5 at kaagad na naglahad sa akin ng palad. Napalunok na napatitig sa napakakinis at ganda niyang mukha. Hey Kitty, I'm Erica, at your service. Saad nito na kaagad kong tinanggap. Napakalambot ng kamay nito na bahagya pang pinisilang palad kong ikinalunok ko. Maya pa ay tinabig na isa pang maladyosa din ang kamay nito at nakangiting naglahad ng kamay sa akin na kaagad ko rin namang kinamayan. Hi Omi, I'm Danica. It's nice to finally meet you. Malambing na saad nitong ikinangiti at tango ko. Hinila naman ito ng isa pang maladyosa din sa ganda at nakangiting naglahad ng kamay. Hello sweetie, I'm Jessica. Nice to meet you. Malambing na saad din ito na ikinangiti at tango ko lang. Grabe, nakakapipi naman ang kagandahan nila. Wala akong masabi. Hey handsome, I'm Karina. Nice to meet you. Nakangiti rin pagpapakilala ng isa pa nilang kasama at bumeso pa na ikinanigas ko. Tatawa-tawa pa ito na lalo niyang ikinaganda. Pakiramdam ko tuloy ay nasa totoong langit ako at napapalibutan ng mga Diyosa. Napalunok akong napatitig sa babaeng nakatutok naman ng atensyon sa cellphone habang napapanguso at umiinom ng shot nito. Napakaganda niyang pagmasdan kahit mukhang maldita. Ibang-iba ang sipa ng dating niya. Ang leader ng grupo nila, si Kate Del Mundo. Heredera ng pamilyang pinakamayaman sa buong bansa. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kanya? Maging mga kaibigan ko nga ay nababaliw sa mga ito lalo na sa Kate na itong ibang-iba nga ang datingan. Tumikim naman si Leia kaya nagtataka pa itong nagangat ng mukha na nagpahulog ng puso ko. Mas maganda pala siya kung mapagmamasdang maigi sa malapitan. Natulos ako sa kinatatayuan at tumayo na rin ito at matamis na ngumiti sa akin. Not bad, Leia. Hey baby, I'm Kate Del Mundo. And you are? Napakalambing ng boss na parang anghel na kumakanta ang dating. Nahiya ko tuloy itong kinamayan dahil para akong humaharap sa isang anghel na kailangan kong pagkumpisalan ng patong-patong kong kasalanan. I'm Alex, Miss Del Mundo. Mahinang sagot kong lalo niyang ikinangiti. Mas lalo tuloy siyang gumaganda. Nakakainis, nagkakasala tuloy ang mga mata ko at hindi mapigilang mapahanga, palalo sa mga kaibigan ng mapapangasawa ko. Don't be too polite, baby. Makaagawin kita sa kaibigan ko. Namutla ako sa isinaad nito na kalaunay ikinahalakak nito, kaya nabatukan ng mga kaibigan. Nakahinga ako ng maluwag nang mapagmasdan silang magkakaibigan dahil kahit pala mga bilyonarya sila'y napaka-down to earth nilang magkakaibigan. Kita at ramdam ko yun sa presensya nila. Masanay ka na sa kanila. Mga may sayad ang mga kaibigan ko kaya huwag mo nalang saseryosoin ang mga sinasabi nila. Likas na bulera ang mga iyan. Napalingon ako kay Leia sa ibinulong nito bago inabot ang 2 baso ng whiskey at ibinigay sa akin ng isa. Nailang ko namang tinikman iyon dahil matiim na nakatitig sa amin ng mga kaibigan nitong nakakawala ng katinuan. Stop staring at him like that, girls. Napaangat ako ng mukha sa isinaad ni Leia na katabi ko habang kaharap namin ang 5 niyang mga kaibigan na tila inuusig ako at kinikilates akong klase ng tao. Hindi ko mapigilang makaramdam ng panliliit sa sarili dahil alam ko naman kung gaano katataas na tao ang mga kasama ko ngayon. Maging ang angkang pinanggalingan nila, kilalang kilala. Kaya pakaramdam ko hindi talaga ako nababagay kay Leia. Pero hindi ko na siya kayang pakawalan pa dahil aminin ko man o hindi ay unang kita ko pa lang sa kanya sa restaurant nila. Last week ay nahulog na ako sa kanya. Unang beses sa buhay kong may babaeng nagpatibok ng puso ko pero siya din ang unang babaeng nambastad sa akin sa derechahan niyang pagsabing wala siyang gusto sa akin at hindi ang katulad ko ang pangarap niyang makakasama habang buhay. Ngayon ay mas naintindihan ko ng ibig sabihin niya that time. Tama siya, hindi akong karapat dapat sa isang katulad niya. Labas na muna kayo, Bod. Napalingon ako dito sa isinaad sa mga kaibigan na nanunudyo ang mga pagtitig sa amin ni Leia. Naiiling pa ang mga itong lumabas ng silid kaya kaming 2 na lang ni Leia ang naiwan dito.
Hindi ko mapigil ang kabahan sa pwede nitong gawin lalo na't dala-dalawa agad ang atrasong kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Hindi ko tuloy alam kung saan ako magsisimula. Kahit napaka-imposible ay gusto ko sana maging maayos kaming dalawa bago ikasal at magsasama sa isang bubong. What? Kagad naputol nito sa pambubelo ko na magpaliwanag sa kanya. Napayuko ako at lalo tuloy umurong ang buntot kong humingi ng tawad at magpaliwanag dito. Maruming lalaki nga ang tingin niya sa akin at babaero. Aaminin ko namang guilty ako sa bagay na iyon dahil totoo namang babaero ako. Pero nakahanda naman ako magbago para sa kanya kung alam lang sana niya. Napahinga ako ng malalim bago muling nag-angat ng mukha dito na taimtim pa lang nakatitig sa akin. Nag-init ang mukha ko sa pagsasalubong ng aming mga mata at kaagad akong napaiwas ng tingin dito. Wala man lang itong kakurap-kurap na nakatutok sa akin na tila binabasa ang nasa utak ko. May sasabihin ka? Untag nito habang nilalarong inaalog-alog ang whiskey nito. Napaisang lagok tuloy ako sa baso ko para humugot ng puwersa. Muli din ako nagsalin dahil nakukulangan ako sa tama nito. Matiim lang naman ako nitong pinapanood na ilang beses na direktang tumungga sa baso ko hanggang sa uminit na ang lalamunan ko at parang gumigewang na ang paligid ko. Ano na? Pinutol ko ng iba pang sasabihin nito at kaagad sinunggaban ng mga labi nitong pinakaasam-asam kong mahalikan. Napakurot pa ito sa braso ko ng pinong-pino na hindi ko na ininda pa kahit na napakapino niyang kumurot at talagang masakit na parang tinapiyasan ka ng balat. Alex! Hinihingal itong binawi ang mga labi sa akin at pinaningkitan akong ikinangiti ko dito. Napaikot pa ito ng mga mata at inisang lagok na ang laman ng baso. Sorry, honey. Napayuko ako nang mapatingin ito sa akin sa paghingi ko ng sorry. Sorry for what? Halata sa tono nito ang pagkairita na lalong ikinahinayang ko. Sa mga atraso ko sa'yo. Nakatungong saad ko sa mababang tono. Ramdam ko pa rin naman ang matiim nitong mga mata na nakatutok sa akin. Wala naman sa akin kahit mambabae ka pa na 100 dahil wala naman akong planong magpakama sa'yo kahit ikasal na tayo. Malaya ka namang gawin ang gusto mo at hindi kita pakikialaman kaya dapat ganun ka rin. Huwag mong pakikialaman ng mga ka-fling ko. Dahil hanggang sa papel lang kita ituturing na asawa. Napalabi akong napatango-tango at yumuko pero pasimpleng pinahid ang nanunubig kong mga mata. Ang talas talaga ng dila niya kung magsalita. Masyadong prangka. Sana balang araw, matutunan mo rin akong mahalin dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal na mahal kita. Malia Buenavista. Panay ang mura ko sa isipan habang inaayusan ako ng mga makeup artist na hinar nila mommy para mag-ayos sa akin. Wala na talaga akong kawala. Pakakasalan ko na nga ang playboy na Montesilio na iyon. Ngiti-ngiti pa ito sa akin na dumating na ang araw na matatali ako sa kanya. Kung inaakala niya ay makukuha na niya ako dahil ikakasal na kami, mangarap siya ng gising. Hindi niya ako matitikman. Net niya. Ano siya, sinuswerte? Mas gugustuhin ko pang ibigay ang puri ni Malia sa isang estranghero kaysa sa isang katulad niyang lahat na yata ng nakapaldang bubukaka sa harap niya ay tutusukin niya. Nakakadiri. Sa tuwing naalala ko ang araw na naabutan ko siya sa kwarto ng bar ng kanyang kaibigan na may katalik na babaeng bukakang bukaka sa kanya, ay tinatayuan ako ng balahibo sa katawan. Hindi ko lubos sa kalaing makikita ko siya sa ganoong akto. Kaya lalong nangingit-ngit ang loob ko dito at gustong gusto ko ng teresin dahil ipinapakita lang nito kung gaano siya ka-playboy. At hindi man lang aware na malapit na kaming ikasal ay nagagawa pang magdala ng mga babae sa langit. Ngayon pa lang ay nandidiri na ako dito. Hindi ko kailanman ipagkakaloob ang pagkabirhen ko dito. No way. Hindi niya ako matitikman. Baka mamaya niyan mahawa pa ako ng sakit sa pakikipagtalik niya sa kung sino-sinong babae. Wala man lang kaklas-klas. Kahit sino na lang nabubuka ka sa kanya ipapatusin niya. Na hindi man lang mag-alala kung baka may sakit na ang katalik niya. Basta't makaraos ito sa init ng katawan niya ay go lang.
Panayambog ako ng hangin habang dahan-dahang naglalakad sa red carpet na nakalatag dito sa pinong buhanginan, palapit sa mini stage na inayos nila para sa beach wedding namin ni Alex. Ni hindi ko magawang umiti sa mga bisitang nanonood sa akin at pinapalakpakan ako naglalakad papunta sa harap kung saan naghihintay si Alex. Kompleto ang pamilya namin at nandito rin ang mga kaibigan ko, maging mga kaibigan nitong bakas ang kamanghaan sa aming magkakaibigan. Nagngingit-ngit talaga ang loob-loob ko. Kung pwede lang magkunwari akong hihimatayin ngayon habang naglalakad sa aisle ay gagawin ko. Kaso baka naman si Grandpa ang mahimatay ng totoo. Napapangisi na lamang ako, total hindi naman kita sa belong nakataklob sa mukha ko. Nang makita na naluluha si Alex na matiim akong tinititigan at pasimpleng nagpapahid ng luha. Kahit napakagarbo at romantic ng buong paligid sa pagkakadecorate ng mga iba't ibang kulay ng mga bulaklak na imported pa abroad, ay hindi ko magawang magsaya at ma-appreciate ito dahil hindi ko naman gusto ang kasalang ito. Matamis ang ngiti ni Grandpa sa akin na napapatangu-tangu pa habang nakaupo sa kanyang wheelchair dahil medyo mahina pa ang tuhod. O baka nagkukunwari lang para hindi ako mag-back out sa pesteng kasalang ito. Napaismid na lamang ako sa hangin at labas sa ilong na ginagaya ang sinasabi ng mayor na siyang nagkakasal sa amin ni Alex. Gusto ko na lamang matapos ang seremonyang ito dahil pakiramdam ko hindi ako makahinga na ikinakasal ako sa playboy na Montesilio na ito. Ngayon pa lang ay nasasakal na ako matali dito. Masama na siguro akong apo na sumasaisip kung sana'y magpahinga na sa Grandpa para mapawalang bisa ako kaagad ang kasal namin. Hindi ko masikmura na gamitin ang apelyido nito. No way, over my dad's sexy body. Napapaikot na lamang ako sa mga mata ko nang i-anunsyo na ni Mayor ang katagang, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Panay ang hiyawan ng mga bisita habang pinapalakpakan kami dito sa kaharap nilang stage. Kaya abot tayo nga naman ang ngiti ni Alex na muli na naman akong mahahalikan. Nakakabanas. Labag man sa loob ko ay hinayaan ko na itong iangat ang belo ko. Nagniningning pa ang mga naluluhang mata nitong matiim na nakatitig sa mga mata kong walang kakinang-kinang na nakatitig din dito para ipakita kong hindi ako masaya sa araw na ito. Mukhang manhid naman itong hindi man lang napansin sa itsura kong napipilitan ako. Napahaplos pa ito sa pisngi ko at dahan-dahang iniyuko sa akin ang muka. Kahit pa napakagwapo din naman ito, lalo na ngayong bagong gupit pa ito at naka-light foundation ang muka at bumagay ang maroon nitong suits, kaya tumingkad ang pagkamistiso nito ay wala akong maramdamang kilig na napangasawa ko na ito. Kilabot, oo. Parang tinambol ang puso ko nang sa wakas ay dumampi ang mainit, mabango at malambot nitong reddish na mga labi. Kusa ring namigat ang mga talukap ng mata ko at kusang tinugon ang masuyong halik nito. Kahit kinakastiguhan ng isip ko ang sarili, ay hindi ko magawang pigilan ang sariling namnamin ang sandaling ito sa aming dalawa ni Alex. At masuyo ring tinutugon ang mga labi nito. Napatagal tuloy ang halikan namin. Kung hindi lang sa malakas na hiyaw ng baliw kong kaibigang sa Erica, na baka mabawasan ko na raw mga labi ni Alex ay hindi pa ako mapapabitaw dito. Nagtawanan patuloy ang mga bisita sa biro nito at para naman akong nabuhusan ng nagyayelong tubig na nakayakap na pala ako sa batok ni Alex at nakatingkaya din habang sarap na tinutugon ang mga labi nito. Wisit, nakakahiya. Paano ba niya ako nadalaga yung napipilitan lang naman ako sa pesteng kasalang ito? Abot tayo nga tuloy ang ngiti ni Grandpa sa amin na pumapalakpak. Kasabay ang mga bisita nakitang masayang-masaya sila para sa amin. Napairap naman ako sa mga kaibigan kong pumapalakpak sa amin pero mga nakangising aso naman at nanunodyo ang mga titig na iginagawad sa akin habang sabay-sabay naiiling sa akin. Labas sa ilong at tenga ko ang matatamis kong iting iginagawad sa lahat ng bisitang binabati kami ni Alex na malugod namin tinatanggap sabay kamay sa mga ito. Nangangawit na rin ang mga paa kong nakasuot ng mataas na stiletto habang nag-iikot-ikot sa table ng mga bisita namin dito sa loob ng hotel habang kinukumusta sila at pinapasalamatan ang pagdalo sa kasala namin. Ako na,
Pag-awat ko kay Alex ng akmang papahirin nito ang pawis sa noo ko pagkaupo namin sa mesang nakalaan sa amin, kaharap ang lahat. Ngumiti naman ito at itinuloy pa ring maingat na idinampi-dampi ang panyo nito sa noo at leg ko. Napapairi tuloy ang paligid at umuungot na mag-kiss daw kami. Peste. Nangingiti naman ito at muling humalik sa mga labi kong ikinaingay lalo ng paligid. Sabayan pa ang pagbatingting nila sa kani-kanilang mga wine glass ng kubyertos. Hindi na ako tumugon at pumikit sa paghalik nitong muli sa akin. Mahirap nang madala na naman niya ako at mapatagal ang halika namin. Matamis pa itong umiti at kumindad sa akin na ikinakabog ng puso ko. Napapamura na lamang ako sa isip-isip ko na kinakabahan sa mga ngiti at pakindat-kindat nito. Napaka-playboy talaga. Alam na alam kung paano manguto ng mga babae. Pero sorry siya, huwag ako. Hindi malalaglag ang panty ko sa isang katulad niya. Huwag kang ngiti ng ngiti. Bulong ko dito habang sumasayaw kami ng sweet dance dito sa gitna ng event at matabang pinapanood ng lahat. Napalabi pa ito at naluluhang nakatitig sa akin. Bakit? Masama na bang umiti? Masayang-masaya ako ngayon, my wife. Napaikot ako ng mga eyeballs dito. Umalis na nga tayo, naiinip na ako. Napangisi naman ito at nagniningning ang mga mata. Mukhang iba yata ang nahimigan sa isinaad kong nababagot na ako. Inakay na ako nitong palapit sa table nila grandpa at mga magulang namin. How's the newlywed, iho? Iha? Nakangiting tanong ni grandpa. Ngumiti naman kami ni Alex sa mga ito at nagmano muna sa kanya at beso bago sa mga magulang namin. We're fine, grandpa. Absolutely fine. And happy. Right, my wife? Masaglang saad nito sabay baling sa akin at yumapos pa sa bewang ko na ikinanigas at lunok ko.